sa lahat. Secretary ka rin, mag-resign ka na. Parang awa mo na. Niluklok kayo sa gobyerno para sa taong bayan. Hindi po kayo para sa taong bayan, hindi po kayo para sa mga tsuper. Kayo po ay nananatiling spokesperson ng mga oil companies. Kung nakikita nyo ang itsurang ngayon ni Secretary Sharon Corin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. So hindi natin po pwedeng i-judge ang DOE dahil sila po mismo ang sobra po ang pagtatrabaho. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Mag-resign ka na, Energy Secretary Sharon Garin, pinagbibitiw sa pwesto ng mga tsuper. Nagpapasaklolo na, mga kumpanya langis hanggang Abril na lang tatagal ang supply. Energy lockdown, mga paghigpit na nararanasan natin noong pandemya, posible bang maulit ngayong may krisis sa langis? Humingi na ng tulong sa gobyerno mga kumpanya ng langis. Ang ilan sa kanila aminadong hanggang Abril na lang ang supply. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Cent correspondent Mean Los Baños. Mean, ano nung oil companies ang hanggang katapusan na lang ng Abril ang supply? Oo, Jiggy. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Protect Ad Hoc Committee ng Senado, mismong mga oil companies na nga talaga ang umamin na nahihirapan talaga sila, may tightness doon sa pagkuha ng supply talaga ng langis. Ang sinasabi ng Shell at ng Petron, good until end of May na lang yung supply ng petrolyo nila, habang yung Jetty at Caltex naman ay good until end of April. Ang problema, after ng end of April at until end of May, walang confirmation kung may darating pang supply ng petrolyo sa ating bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ng mga kinatawan ng oil companies na yan. To echo what Mr. Nepomuceno and Kunbon has mentioned when it comes to the tightness in supply. And it is getting tighter and tighter. And with Asia being the first region, India and then Asia being the first regions impacted. Suppliers are bidding out available volume, resulting in higher replacement cost. In addition, other costs including freight, import premiums, and insurance have substantially increased. Jiggy, kahapon lang nang sabihin ng Pangulo na good pa for 45 days yung ating supply ng produktong petrolyo, and supposedly after that, inaasahan na tuloy-tuloy yung pagdating ng supply ng langis. Pero ang sinasabi ng oil company sa pagdinig ng Senado kanina, teka muna, wait and see mode daw talaga sila kasi wala ngang confirmation kung may darating pa sa end of April or end of May. Gayunpaman, ginagawa daw lahat ng oil companies yung kanilang makakaya para makapag-import ng supply ng produktong petrolyo, pati nga raw yung mas mababa na kalidad, yung Euro 2, ay pinapatos na nila basta magkaroon lamang tayo ng dagdag na supply na langis, Gigi. At bukod sa sitwasyon sa Strait of Hormuz, ano ang nagpapahirap dito sa mga oil company sa paghanap o pagkuha ng supply, Mean? Tama ka, Jiggy. Aside from dun sa pag-close ng Strait of Hormuz, ang pinaka parang problema talaga ngayon ng oil companies ay dahil dumadami yung mga bansa na nagdedeklara ng export ban. So ano bang ibig sabihin yan? Hindi na sila nagtitinda o hindi na sila naglalabas ng kanilang produktong petrolyo dahil syempre uunahin nila yung kanilang mga sarili. Ang problema, yung mga bansa na yan na nag-export ban ay China, Singapore, Thailand, dyan tayo kumukuha ng ating supply. So ang sinasabi ng mga oil companies, nahihirapan sila. So humihingi na sila ng saklolo sa gobyerno sa pamagitan ng government-to-government negotiation. So paano ba mangyayari dyan, Jiki? Ang pakiusap ng oil companies, kausapin ng gobyerno natin, yung gobyerno ng ibang bansa na may reserbang langis, pakiusapan, baka naman pwede pa silang magbenta sa atin. Narito yung bahagi ng hearing na diniscuss yung particular issue na yan. Pakinggan natin, Jiki. We are hearing rumors where some of the ministers are indicating a future or upcoming ban. For example, so that is also the type of G2G to already have that discussion. The seller declares force majeure, citing the reason that they're no longer able to supply because of the export ban. To go around that,
the government negotiation can come in. Correct, because some countries put in a list to say, okay, we do an export ban, but we're willing to consider exceptions to certain countries. Sa DOE and PNOC, wag na kayo matulog. Wag na kayo matulog. Ha? Correct. Wag na kayo matulog. Kasi nasa inyo na, humingi sila ng tulong sa inyo eh. No? So kailangan na talagang mag-double time tayo dito. At gaya nga nung nasabi ni Senator Gatchalian, anong ginagawa ng DOE ngayon? Kasi kanina sa headline sinasabi ni Yusek Castro, hindi na natutulog tong DOE pero wala rin tayong naririnig na talagang maliwanag na solusyon dito sa nakaambang krisis na ito, talaga yung mas malaki pang krisis. Jiggy, kaya napasabi nga si Senator Gatchalian na wag na kayong matulog because of disappointment. Disappointed yung mga senador kasi tingin nila walang maayos na latag ng gagawin o ng plano ang DOE, ang Department of Energy at PNOC. Kasi nung tinanong sila, nangihingi na ng tulong sa inyo yung oil companies, anong ginagawa nyo? Ano na yung may government-to-government negotiations kayo? Iilang bansa lang yung nasabi ng DOE na hikipag-usap sila. Una yung India, and then yung US, itatry din daw, and then South Korea, and then Japan. Tapos ang sinasabi ng DOE kanina, in fact, sabi nila, successful yun sa Japan kasi sa Saturday may 22 million liters of diesel na darating. So good news sana yun. Pero nung tinanong siya ng mga senador, gano'ng katagal yung supply na yan, yung 22 million liters of diesel na yan? Ang sabi ng DOE, 1 day lang pala tatagal yan kasi matindi nga yung demand dyan sa produktong petrolyo na yan. So all in all, Jiggy, hindi talaga masaya yung mga senador sa mga naging sagot at yung latag o kawalan ng latag ng plano na sinasabi nila na nagmumula sa DOE at PNOC, Jiggy. At ngayong may emergency powers ng Pangulo at nakikita na rin, no, napoproject nila na hanggang Mayo o Abril na lang itong supply ng langis, di ba? Parang may gamit pa ba ito? Kasi ang tagal ipatupad eh. Kailan ba talaga ito posibleng ipatupad? Tama ka, Jiggy. Sana naman, pagpatupad, meron pang kakaltasang langis, ano? Pero sabi ng Department of Finance kanina, bagamat napirmahan kagabi ng Pangulo, kailangan kasi maghintay ng 15 days of publication. Until then, tsaka palang pwedeng mag-release ng executive order ang Pangulo para tuluyang either tapyasan or suspindihin yung excise tax. And until then, tsaka palang natin mararanasan or mararamdaman yung pagbawas ka sa singilin sa langis, ano? At kailangan din kasi mag-meeting muna ng DBCC kung ano ba talagang rekomendasyon nila. I-reduce lang ba yung excise tax o talagang suspindihin altogether yung mismo excise tax? Bagay na yun ang irerekomenda nila sa Pangulo. Pero nakikiisa ko sa iyo, Jiggy, tama ka. Sana by that time, meron pang tatapyas ang excise tax na langis. Kasi ang pinaka-issue talaga ngayon ng mga senador at mga oil companies is kung may supply bang parating. Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Tiniyak naman ng Malacanang na naghahanap na ang gobyerno ng iba pang mapagkukunan ng langis. Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ilang linggo nang sinasabi ng palasyo yung paulit-ulit na soundbite na naghahanap nga ng mapapagkunan ng bagong supply. Pero ano ba talaga ang timeline ng palasyo? Tama ka, Gigi. Kung matatandaan natin doon sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa media kahapon sa Malacanang, mismo ang Pangulong nagsabi na tiwala siya na kahit na matapos na yung 45 days ng inventaryo ng ating mga produktong petrolyo, magtutuloy-tuloy pa rin ang flow ng langis dito sa ating bansa. Ang sabi nga ng Pangulo doon sa kanyang isang video message, naghahanap na sila ng mga bansa na pwedeng maging alternative source ng mga oil products. At kanina, sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro, na banggit niya na galing mismo sa DFA, sinasabing kinakausap na natin ang Canada, ang US, ang South America, kabilang na dyan ng Russia, para makita natin kung sino yung pwedeng maghatid sa atin ng mga petroleum products, lalo na hindi natin alam kung hanggang kailan magtatagal itong gulo sa Middle East. Jiggy. At Maricel, paano kung walang mahanap na alternative sources ng langis at paano kung hindi sapat ang makuhang supply? Gaya nung sinabi ni Mayan, posible magbenta ang Japan, may rumors na gano'n, pero 22 million liters pang isang araw lang. Ano ba talaga ang plano ng Malacanang?
Yun nga, Gigi, ang medyo masakit sa ulo. Pero base doon sa executive order na inilabas ng Malacanang, this is exactly the reason kung bakit sila bumuo ng Crisis Management Committee na tinatawag nilang UPLIFT o yung Unified Package for labor, industry, transport, food. Ito yung binubuo ng iba't ibang miyembro ng mga kabinete at sa pangunguna nga ni Pangulong Bongbong Marcos, sila yung tututok to ensure na hindi tayo magkukulang ng supply ng langis. Pero pagdating doon sa konkretong contingency plan, hindi kasi siya masyadong malinaw sa ngayon, Gigi. Ang sinasabi lang talaga ng Pangulo is number one, naghahanap tayo ng alternative source sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa ibang bansa. Kaya nga kahit yung dialogue with China doon sa possibility ng joint exploration, oil exploration sa West Philippine Sea, hindi nila isinasaray ang posibilidad na yan Dahil mismo si PBBM na rin nang nagsabi, nothing is off the table. Lahat ng mga pwede nating pagkunan ng langis, titingnan nila. Pero when it comes to concrete plans, di pa malinaw yan, Gigi. At kung i-apply ng gobyerno yung sa oil deregulation law na nagsasabing pwede i-take over ng palasyo ng Malacanang mga kumpanya ng langis, posible bang mangyari ito? Kasi kung titignan natin yung Oil Deregulation Law, Section 14, malinaw na nakasaad doon, Gigi, na in times of emergency, pwedeng i-take over ng Department of Energy yung oil industry to ensure na mapupush pa rin natin yung national interest. Base dun sa executive order kasi na inisyo ng Malacanang, nasa ilalim na tayo ng State of National Energy Emergency. So ang tanong talaga natin dyan, ibig bang sabihin ito pwede nang i-take over ng DOE ang oil industry to ensure na hindi rin talaga lolobo ng husto yung presyo ng petrolyo. Pero alam mo, ang sagot ng Malacanang dyan, kailangan nila kasing balansihin ang lahat. Ayaw naman daw kasi nila na may sektor na mag-suffer in favor of the other. So kailangan balansi ang lahat. Pero sa isang radio interview, nabanggit din kasi ni DOE Secretary Sharon Garin na mukhang mahihirapan ang kanilang ahensya na i-handle yung mga ganitong klase kung ikokontrol nila ang isang sektor. Naritong bahagi ng pahayag ni Yuse Claire Castro. Maliban lamang po, sabi nga po ni Secretary Garin, kung may bad faith, may abuso, doon po maaari tayong mag-regulate at para po maiwasan ang pang-aabuso ng mga nananamantala. So, sa ngayon po, ang maaari lamang pong gumawa para let's say masuspend ang oil deregulation law, yung provisions doon, tanging Kongreso lamang po ang maaaring magsagawa nito. At Maricel, may panawagan ng ilang transport groups na mag-resign na itong si Secretary Garin. Ano ang sinabi dito ng Malacanang? Well, hindi naman din nakakagulat yung naging pahayag na yan ng transport groups dahil ramdam na ramdam natin yung frustrations ng mga drivers at ng operators dahil nga sa bigat na idinudulot na pasanin nitong paglobo ng presyo ng langis. Pero alam mo, Gigi, pinagtanggol ng Malacanang si Energy Secretary Sharon Garin at ang sabi ni Yuse Claire Castro, kung makikita lamang daw sana ng publiko na tutok ang DOE, hindi lamang si Secretary Garin sa problemang ito na halos hindi na raw sila natutulog to ensure daw na masosolusyonan ng issue. Pakinggan natin ang pahayag ni Yuse Claire Castro. Kung nakikita nyo ang itsura ngayon ni Secretary Sharon Garin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. So hindi natin po pwedeng i-judge ang DOE dahil sila po mismo ang sobra po ang pagtatrabaho. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, mga dismayadong tsuper nagbantang itutuloy-tuloy ang mga tigil pasada. At kampo ni VP Sara posibleng dumulog ulit sa Korte Suprema para questionin ang impeachment. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mag-resign ka na. Yan ang banat ng mga nagprotestang tsuper kay Energy Secretary Sharon Garin.
At live mula sa Caloocan, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, malakas na talagang panawagan nila na magbitiw sa pwesto si Secretary Garin. Tama, Jiggy, no? Mismong yung grupong Manibela nga tinawag na protektor at tagapagsalita ng mga malalaking oil companies itong si Department of Energy Secretary Sharon Garin dahil sa nakalipas nga raw na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay tila pinapanigan pa nitong kalihim yung mga malalaking kumpanya ng langis kumpara nga dito sa mga tsuper at sa ating mamamayan. Pakinggan natin yung pahayag ni Manibela Chairperson Marvel Buena. Secretary Garin, mag-resign ka na. Parang awa mo na. Ipinagtatanggol ni Secretary Garin itong mga oil companies. Nilagay kayo, niluklok kayo sa gobyerno para sa taong bayan. Hindi po kayo para sa taong bayan, hindi po kayo para sa mga tsuper. Kayo po ay nananatiling spokesperson ng mga oil companies. Jiggy, nananatiling ang wala pa ring pahayag itong kalihim dyan sa naging pahayag naman nitong grupong Manibela. Pero kanina ay dumepensa naman itong Malacanang at sinabi nga ni Palace Press Officer Claire Castro na ginagawa lang ng kalihim yung kanyang trabaho. Jiggy. At Rainiel, bukod sa panawagan mag-resign itong si Garin, ano pa ang hiling ng mga driver? Jiggy, una't-una pa lang, no, yung hiling na nga nitong mga driver ay maalis na sana o matanggal na itong buwis sa langis. Yung usapin na yan, yung bali yung kahihinat na niyan ay nasa kamay na nga nitong si Pangulong Bongbong Marcos dahil kagabi ay pinirmahan niya nga itong batas na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan para nga alisin yung oil excise tax. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa natin alam o wala pang katiyakan kung kailan nga ba gagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos yung kakayanan o yung powers na yan to overrule nga yung naturang excise tax law pagdating naman dito sa langis. Kaya naman itong mga grupo ng mga tsuper ay sinabi nila na posible, natatapusin lang nila itong Semana Santa at magpapatuloy nga yung kanilang mga tigil pasada at mga pagwewelga sa kalsada kung hindi nga matutuldukan itong problema sa langis. Jiggy. At Rainiel, sa kasalukuyang presyo ng diesel ay magkano na lang ang kita na naiuuwi ng mga driver? Jiggy, sa maghapon nga, no, na pakikitungo ko or pakikisama ko sa kanila dito, nagkaroon ako ng mga bagong perspective or mga bagong figure pagdating doon sa kanilang kinikita. Dahil kanina, sinabi nga nila yung mga kinikita nila ngayon. Himayin natin yan. Kanina, ang sinabi nga nitong grupo ng maraming transport sector, hindi lang ng jeep, no, ay karaniwan daw naglalaro sa 1,000 pesos yung normal nila o average na take home sa araw-araw. Pero simula nga nitong tumaas na yung presyo ng langis, ay swerte na raw yung 200 to 300 pesos na take home. Yung problema doon sa mga jeep, no, yung mga pangunahin dyan, yung mga jeep, dahil yung ilan o karamihan sa kanila ay nakikipag-boundary pa. Sa ngayon, may mga nakausap tayo na operator na pilitin man nila na yung dating boundary na nasa 1,000 ay tapyasin into 50% ay hindi raw talaga kakayanin dahil nga may maintenance pa itong mga jeep. So yung ilan, pinipili na lang na igarahe yung kanilang mga unit. So pakinggan natin yung pahayag nitong mga tsuper at ng ilang commuter. Buti pa yung mga badyaw, kumikita 2,000 isang araw eh. Walang gastos. Samantalang kami, maghapon kami sa kalsada, magkakarampot lang. Wala lang nang alam mo pa na lang. Nagdududa na kung anong ginagawa dito. Jiggy, dito nga sa may monumento ay ramdam ng ilang mga commuter yung kawalan o limitadong unit na mga jeep na pumasada dahil nga nakibahagi doon sa tigil pasada. Jiggy. Yan pong ulat ni Rainiel Pawid live mula sa Caloocan. Posibleng muling dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni VP Sara para questionin ang impeachment laban sa kanya. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong nais-questionin ni VP Sara sa SC?
Yes, Jiggy, paniwala ng legal team ni Vice President Sara Duterte lumalampas na ang House Justice Committee sa kanilang mandato sa impeachment proceedings laban sa bise. Ayon po kay Attorney Michael Powa, dapat nakatutok lang ang komite sa pagsuri sa mga reklamo at naka-attach na mga ebidensya para matukoy kung may probable cause o sapat na basehan para umusad ang mga reklamo. Pero ang ginagawa raw ng komite parang mini-trial na. Tanong ng kampo ni VP Sara, bakit kailangan pa raw ipasabina ng komite ang mga dokumento at ilang personalidad dahil daw ba walang sapat na ebidensya sa mga reklamo? Narito ang pahayag ni Attorney Powa sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. That goes beyond the evaluation of the complaint. Kung walang ebidensyang naka-attach, bakit tayo nag-allege? Tapos biglang ngayon maghahanap tayo in the hopes that there is something incriminating that will somehow come out. At Marian, anong sagot dito ng Justice Committee ng Congress? Jiggy, karapatan naman daw ng kampo ni VP Sara kung iaakyat man nila yung usapin sa Supreme Court. Paliwanag nga ng mga kongresista, yung pagpapasabpina po ng mga dokumento at mga personalidad ay para sa clarificatory questions na sakop ng kanilang jurisdiction. Ayon nga po kay House Justice Committee Vice Chair at San Juan Representative Bel Zamora, sinusunod lang nila yung desisyon ng Korte Suprema noong isang taon tungkol nga doon sa pagbibigay ng due process sa bise at idaan ito sa pagdinig ng komite. Narito po yung paliwanag ni na Congresswoman Zamora at Vice Chair Keith Flores. Nakapagtaka na kine-question din nila yon. It's ironic, right? It's not for them to say that one proceeding is unconstitutional. They might believe that, but hindi nila dapat sinasabi yan. It should be the Supreme Court that will declare the proceedings unconstitutional. May general averments naman dun sa complaint, di ba? So may general statements naman about it. Kaya nga nagpatawag ng additional documents or nagpatawag ng additional witnesses is para maklaro yung may final details of the general statements made in the complaint. At ilan sa mga hiningin dokumento ng Justice Committee ang SALN ni VP Sara. Ibibigay pa ito ng Ombudsman. Yes, Jiggy, handa raw yung Office of the Ombudsman na ilabas ang certified true copy ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara. Ayon po kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, maibibigay din daw nila kahit yung SALN ni VP Sara noong siya ay Vice Mayor pa sa Davao City. Narito po yung kanyang pahayag. That would fall under the area offices, no? So we would have to direct or endorse the request or subpoena to the proper office that was the repository of those SALNs, which is yung sa Mindanao office. Jiggy, sa April 14, yung susunod na pagdinig ng komite para tignan kung may probable cause o sapat na basehan para nga umusad pa ang mga reklamo. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, ilang biyahe ng eroplano suspendido dahil sa krisis sa langis. At presyo ng petrolyo sa Pilipinas, bakit nga ba mas mataas sa mga karatig bansa? Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Posibleng patigil ang biyahe ng mga eroplano kung kukulangin ng supply ng jet fuel. Live mula sa NAIA Terminal 3, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, una sa lahat, hanggang kailan tatagal ang supply natin ng jet fuel?
Alam mo, Jiggy, sabi ng mga airline, Philippine Airlines at Cebu Pacific, may sapat pa silang supply ng jet fuel. Pero alam mo, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mukhang mauuwi tayo sa grounding ng mga eroplano dahil pahirapan na yung pagkuha ng supply ng langis. Pero alam mo, bago pa man magkaroon ng grounding, nagdeklara na ng suspension ng mga flights ang Philippine Airlines. Katulad na lang nitong isang flight nila simula April 16, wala na munang biyahe mula Cebu papuntang Guam. At sa April 19 ay suspendido rin muna yung mga flights nila mula Cebu papunta sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Maliban na lang sa May 1, 3, 24 at 31. Wala rin munang flight ang PAL mula Clark papuntang Siargao simula sa May 4 at sa Cebu papuntang Ozamis simula sa May 5. At gayon din yung mula Cebu papuntang Calbayog, Samar simula sa May 6. Maghintay lang daw ng abiso kung kailan magre-resume ang mga flights ito. Pero kung matatandaan natin, ang Cebu Pacific nag-announce na rin ng mga suspension ng ilang mga flights sila. At just today ay inanunsyo ng Cebu Pacific na kanselado muna yung kanilang mga flight papuntang Dubai. Kasi nag-impose ng restrictions muna yung Dubai International Airport at kung kailan magbabalik itong mga flights ng Cebu Pacific papuntang Dubai, ang sabi ng Dubai authorities until further notice muna ito. Jiggy. Medyo komplikado nga, Gerard, no? At sa ngayon, yung pamasahe sa aeroplano ay kumusta na? Jiggy, sa ngayon wala pa naman pagtataas ng pasahe sa aeroplano, pero para dun sa mga bibili pa lang ng ticket simula sa April 1 ay mas mataas. Siguradong mas mataas na yung babayaran ninyo dahil yun din yung simula nung pagpapatupad ng mas mataas na fuel surcharge na inaprubahan ng Civil Aeronautics Board. Yung base fare natin, essentially pareho pa rin siya, Jiggy. Merong inaprubahan na range ang CAB kung magkano lang yung pwedeng singilin ng mga airline. Pero dahil dynamic pricing ito, depende sa demand at supply, mukhang yung pinakamahal o yung upper end nitong range na ito yung sisingilin sa mga pasahero. Pakinggan natin ang paliwanag ng mga grupo ng mga travel agencies tungkol dyan. Since kukonti yung magta-travel, tataas din talaga yung and affected na naman yung business ng airlines. It's going to be like the pandemic Ganun na naman yung effect niya. So, for us, for travel agents and tour operators talaga, very bleak ang next few months namin. Kasi hindi rin namin alam what will happen. At Gerard, nakikita natin sa likuran mo, ang daming mga pasahero, mga pauwi na ba sila ngayong para sa Holy Week? Jiggy, tama ka. Nagsisimula na nga dumami yung mga pasahero dito sa NAIA dahil sa pagtataya naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, doon sa mga airport na minamanage sila, hindi nga lang kasama yung NAIA doon, doon sa mga minamanage silang airport, posibleng umabot ng 6.5 million ang bilang ng mga pasaherong gagamit ng mga airport na yan ngayong Semana Santa. Mas mataas yan kumpara sa 6 na milyon na naitala nung nakaraang taon. Hindi pa raw ramdam yung epekto ng mas mataas na presyo ng krudo dyan dahil karamihan sa mga pasahero dyan ay nabili yung kanilang mga tiket nung pang nakaraang taon o nitong mga nakaraang buwan bago nagsimula yung gulo dyan sa Middle East. At Jiggy, inform na rin natin yung mga pasahero na babiyahe sa mga susunod na araw. Simula sa March 28 ngayong Sabado ay ikakasana ng Department of Transportation yung Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2026. Ano ba ibig sabihin nito? Mas magiging maigting yung seguridad, mas maraming security personnel at may mga help desk din na may mga personnel na tutulong sa mga pasahero para maging maayos ang kanilang pagbiyahe. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa NAIA Terminal 3. Susunod, ang krisis sa langis, posible nga bang mauwi sa malapandemyang lockdown? Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat. Supply at presyo, yan ang dalawang pinakamahalagang usapin sa nararanasan nating krisis sa langis. Pag-usapan natin yan kasama si One News Business Editor Regina Lee. Reg, una sa lahat, bakit mas mahal ang petrolyo sa Pilipinas
sa mga katabi nating kumpara sa mga katabi nating bansa? Tama ka dyan, Jiggy, because lahat naman tayo apektado ng oil crisis, di ba? Bakit? Nag-i-import din naman sila. Bakit mas mataas sa atin? Tingnan natin yung presyo ngayon ng gasolina at diesel. Ang Pilipinas ay nandito. As you can see, pinakamahal tayo, excluding Singapore, pinakamahal tayo sa gas, nasa 91 per liter na. Ang diesel naman, nasa 134 per liter na. Again, excluding Singapore. In-exclude ko ang Singapore dahil, of course, mataas siya, pero that's converted into peso. Ay malakas ang currency nila. At saka afford ng mga residente doon. Nagre-reklamo din, pero kahit pa paano, malakas yung purchasing power nila, di ba? So, converted na kasi yan. Yung Indonesia pinakamura. may magandang reason dyan. So, your question is, there are I can give you at least 4 reasons bakit mas mataas yung presyo ngayon sa Pilipinas. Number 1 is yung tinatawag na economist na extreme exposure natin sa Middle East. Pati si Energy Secretary Garin, inamin na rin to, 99% ng crude natin galing sa Middle East. Sirado nga yung Strait of Hormuz, right? So, hindi makadaan. Number 2 is yung tinatawag na, alam mo na rin to, na fully deregulated tayo, which means bawat galaw ng presyo ng oil sa global markets, mabilis kaagad yung epekto dito. Tumataas din kaagad. Kasi nawala yung subsidy ng gobyerno. Well, fully deregulated, which means na privatize siya. Tapos, ang kasunod ng reason dyan is wala tayong strategic reserves. Kunyari, meron tayo alam mo yung sinasabi nilang 45 to 60 days reserves. Hawak yan ng private company. Hindi yan hawak ng gobyerno. So that's the other reason. Sa ibang country kasi, meron silang state reserves, yung gobyerno mismo. Pangatlong reason is, of course, yung peso. We've seen it depreciate continuously. Tapos today, nagsarado siya sa 60.23, malapit na malapit sa record low. And pangapat na reason is yung budget natin. Masyado maliit yung fiscal space na tinatawag nila. So, hindi tayo makapagbigay ng mas malaking ayuda at this point, ng mas malaking targeted subsidies at this point. Tapos, pangalawang question, yung emergency powers ng Pangulo na papatupad na lang, ang parating kaba doon ay baka yung mayayaman lang yung makinabang para doon. So anong masasabi mo? Tama naman, because it blanket suspension siya, so it benefits everybody. And pag tinignan mo yung datos, talaga naman yung upper income to upper middle income segment, sila talaga yung malakas yung fuel consumption. Siyempre, sumasakay tayo sa kotse to go to work. We take a car to go everywhere. Ang worry dito is, yun nga, it benefits everybody at the expense of the budget. Kaya lang kasi, ang point din is, limitado lang ang mechanisms ng gobyerno at this point. Dahil nga deregulated yung industriya, very, very limited lang yung pwede niyang gawin. Well, I mean, I suppose pwede ni Presidente kausapin yung mga oil companies na wag mo na masyadong taasan. But legally speaking, ito lang yung mga kaya nilang gawin, which is suspend the fuel excise taxes. Nasa 10 pesos per liter sa gas, 6 for diesel, tapos merong, I think, 5 pesos for kerosene. Tama. Kumpara mo yan sa mga, again, ASEAN, yung tanong is bakit mas mataas yung presyo dito kaysa sa ASEAN. Indonesia is a net exporter. They have their state reserves of oil. Malaysia is a net exporter of oil, plus nagta-targeted subsidy sila. Yung subsidies ng Indonesia, kaya nilang i-absorb 30 to 40% ng oil. Malaki-laki yun kasi mas malaki yung fiscal space nila. Yung Vietnam din, meron silang tinatawag na Fuel Price Stabilization Fund. So, ang nangyari sa ibang bansa is, inabsorb ng gobyerno yung some of the increase sa pressure sa global markets. Tapos, yun yung nangyari. Pangatlo't panghuli na lang, yung tinatawag na energy lockdown. Pwede kaya mangyari yun? Kasi sinasabi ng mga oil companies, hanggang April, hanggang May na lang, sila na nagsabi mismo. So, anong nakikita nyo dito? Yun na nga eh. Of course, at this point, yung government is trying to reassure the public na meron pa naman supply, wala pa naman silang ganung protection na baka umabot tayo sa energy lockdown. Having said that, nangyari na to in the past. No? Noong 1973, tingnan natin, 1973 oil crisis. Hindi pa ako pinapanganak noon. But, we studied this. Kung saan nagpatubad ng fuel rationing nga. So, maaring dumating tayo sa puntong ito if this war drags on. Meron din car-free Sundays or driving ban sa ibang European crisis at that time. Kasi nga, yung pinapili ng ibang European countries na, choose a day when you can go carless. Which is, parang ito yung tinatawag na mass conservation efforts, right? Ito rin yung contribution natin as the public to the oil crisis. Meron din sa 1979 to 1980, the oil shock.
ng New Zealand, ipinatupad din ang Carless Sundays, parang yun nga, mas bumaba ang consumption natin. And finally, yung pinaka-latest examples, naalala mo sa Sri Lanka, nung nagka-riots doon, ibang dahilan naman yun, pero the bottom line is na nagkaroon din ng shortage ng fuel, kaya isinara yung mga schools, yung mga public sector employees, lahat nag-work from home, and nilimitan nila yung pagbenta ng langis sa mga sa essential services, ambulance, trains, bus services, and so on and so Yung forth. mga essential lang talaga. So of course, I mean, that's a scenario that we not naman to say na we're gonna get there, pero it has happened before is the point. Maraming salamat, Reg, at marami kaming natutunan. Regina Lay po ng One News Business Editor